everyone, Gian here. Our Bible verse for today is all about 1 Kings 17 verse 8 to 9. The word of the Lord come to him. Go to Zapherat in the regions of Sidon and stay there. I have directed the widow to supply to you of food. So, itong mga panahon na to, si Elijah kasi is nakatira siya sa isang lugar na kung saan nagkaroon ng pagtuyot, paggutom, walang supply ng pagkain. Yun. So, nung walang supply ng pagkain, ngayon, yung Diyos, inutusan niya si Elijah na pumunta sa isang lugar na kung saan merong isang widow na tutulong sa kanya. Okay. So, yung panahon na to, pinagbubuti ng Diyos si Elijah. Yung pinagtitibay ng Diyos yung sitwasyon ni Elijah. So, pinapatibay ng Diyos yung pananampalataya ng Elijah. Na kung saan hindi pinapabayaan ng Diyos si Elijah. Na kung saan gumawa ng paraan yung Diyos para matulungan si Elijah. Usually, that time, ang gagamitin ng Diyos para matulungan si Elijah ay isang balo na kung saan yung babae na walang asawa. And at the same time, yung balo din tinuturuan ng Diyos na mananampalataya sa salita ng Diyos. So, tatlo po yung tinuturuan ng Diyos dito, si Elijah, yung balo, at yung anak ng balo. So, God's promise does not fail to those who believe. Ang mga pangako ng Diyos, hindi ka bibiguin nito. Kung ikaw ay mananampalataya sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Diyos, sa mga pangako ng Diyos, God's promise does not fail. So, hindi binigo ng salita ng Diyos si Elijah at yung balo. And dito, may storya na kung saan sa verse 10, kaya't pumango siya sa San Nazareta nang siya'y dumating at pinuntahan sa lungsod ang isang babae. So, kung titingnan niyo po mabuti, pagpunta niyo po doon sa Refta, sa lugar ng Sidon, ang nakita mo, ang gagamitin ng Diyos na tutulong sa iyo ay isang balo na nangungulikta pa ng patpad. Na itong sinasabi sa storya na itong balon to, walang-wala din sa buhay, wala din pagkain. Kaya nga sabi dito, namumulot ng patpat. At sinabi ni Elijah dito sa balon to, dala mo ako ng tubig, baka pwede mo akong bigyan ng tubig. So yung balon na to, napaalis na siya, kumuha ng tubig at sinundan agad ni Elijah. At samahan mo na din ng tinapay. Sabing ganun ni Elijah dun sa balon. Sabi ng babae dun kay Elijah, kung papaanong Diyos mo ay buhay, wala akong nalutong tinapay, and in fact, meron lang akong isang takal ng arena at konting patak ng langis. Yun sa nalulutuin ko. After ko lulutuin, yun ang kakainin namin mag-ina. So, after nun, patay na kami, wala na kami kakainin kasi wala rin kami supply na pagkain. Yun yung sinabi ng balo kay Elijah. So, imagine nyo paano kaya tutulungan ng balo na yon si Elijah? Bakit doon ay tinuro ng Panginoong Diyos si Elijah, diba? So, parang parehas tayo magugutom. At sinabi ni Elijah sa babae, huwag kang matakot. Humayo ka at gawin mo ang iyong sinabi. Ngunit igawa mo muna ako ng munting tinapay at pagkatapos dalhin mo dito sa akin at saka gumawa para sa iyo at sa iyong anak. Unahin mo muna ako. Sabi ni Elijah dun sa balo.
sapagkat ang tapayan ng arena o embangan ng langis ay hindi man mautusan hanggang sa araw na magpaulat ng Panginoon ng biyaya. So, sabi ni God sa pamamagitan ng Elijah, sabihin mo dyan sa babae na yan, lahat ng pangangailangan nyo ay isusupply ko. Hindi mauubusan yung arena, o kaya yung oil, hindi maubos yan. Ako ang magsusupply yan. Yun ang sabi ng Diyos. At hindi nga po sila nabigo. Yung babae, after yung gawin yun, yung gawa ng pinagluto niya ng pagkain si Elijah ng tinapay, miraculously, yung lagay niya ng langis, lagay niya ng tinapay, hindi na uubusan. Pagkabuhos niya, nung paggawa niya ng tinapay at pagbalik niya sa lalagyanan, puno ulit. Nakakatawa, no? Pag ang Diyos does not promise, does not fail to those who believe. So, ang tanong, tayo po ba ay nananampalataya sa Diyos? At tatandaan natin na kapag tayo ay nananampalataya sa salita ng Diyos, hindi tayo bibiguin ng salita ng Diyos. Hindi tayo ipapahiya ng Diyos, lalo na kung tayo ay nananampalataya sa mga principles ng Biblia. Kapag nakita natin yung principle ng Biblia, pinanghawakan natin, nagtiwala tayo at in-apply natin sa buhay natin, hindi tayo mabibigo. God turns our misery into miraculously. Yung miserable buhay ng babae, diba? Tingnan mo, naging miracles. So, isipin niyo po mabuti kung balo ka, tapos nanguha ka na ng walis tingting, diba? At kinausap ka ng Panginoon na pag niluto mo yung tinapay mo, at oil, ibigay mo sa isang propeta. Akong bahala sa'yo. Susuplayan ko lahat ng pangangailangan mo. Ganon kamiserable yung buhay ng balo. So, kasi yun yung last ng pagkain na mag-ina eh. Pero ginamit yun ng Diyos yung miserable niyang buhay upang gumawa ng miracle. So, tanong, tayo po ba maaaring dumadanas tayo ng ganun sa buhay natin? Patong-patong yung pagsubok, yung dumarating sa atin, pero tandaan po natin that God turns our misery into miracles. Hindi man makakaranas ng miraculously instant sa harapan, but I'm sure yung mga provision ng Diyos, hindi po yun mabibigo. That lead us into God's provision is always sufficient. Ang lahat ng kaloob ng Diyos sa buhay natin, lagi po yung sapat. Sufficient. Yun. At kailangan natin panindigan yun, panghawakan yun. God's promise do not fail. Kapag pinagkatiwalaan mo yan, hindi ka i-fail ng Panginoong Diyos natin.